Nga pala to subscribe and hit the notification bell para updated kayo palagi. Thank you. Welcome back guys! This is Jonah, ang nag-iisa nyong ka-friendship. Ayan. So, maraming salamat po sa nagbabalik sa ating munting bahay. And syempre, sa mga baguhan dyan, welcome po. And inaawitan ko po kayong mag-subscribe. I-hit nyo na yung like and share button na yan. At isama nyo na pong kalampagin yung kampana na yan para updated po kayo sa mga susunod nating mga videos. And napansin ko po, mga ka-friendship, karamihan po sa mga nanonood, hindi pa po nakapag-subscribe sa akin. Baka naman po, samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na to. Pagkatapos ay i-hit mo na rin yung subscribe button. Maraming salamat po. Nais ko nga po palang batiin lahat ng aking mga subscribers. Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. And mabuhay po tayong lahat, most especially po sa lahat ng mga kasambahay na nagtratrabaho dito sa gitnang silangan. Mabuhay po tayong lahat. Char! Mga ka-friendship, sa mga video ko, nais ko pong pag-usapan ang mga personal experiences, syempre mga kwentong OFW at mga kwentong kasambahay. Yan, nakakapulutan nyo ng mga iba't ibang aral. And syempre, kapag nagustuhan mo yung video, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa friendship. Yan. So, habang nag-aantay nga po pala tayo ng hyper, no? Hyper tayo ngayon. Inaantok na tayo. Time check. Mag 2 a.m. na ulit. Habang nag-aantay po tayo ng huling iuutos ng ating mga amo ay tara, magkwentuhan muna tayo. Ayan. So, pagkatapos ng ating pagsakay sa eroplano, ano ang susunod? Siyempre, lalapag na po tayo sa napakagandang airport ng Kaharian. Yan, it's either lalapag ka sa Riyadh or dito sa Jeddah King Khalid International Airport. Ayan po. So, naggagandahan po ang airport ng Kaharian. Dito po sa Jeddah, maa-amaze po kayo sa sobrang ganda ng airport. Meron pa silang pa-aquarium sa gitna ng airport. Napakalaking aquarium po nito na kung saan makikita mo ang iba't ibang uri ng mga fishes. Meron pa nga nag-viral sa Reels sa Facebook na linagyan na yata nila ng sirena. Sirena, munting sirena yung aquarium. Yan, pero hindi ko pa po nakikita. Yan, so pag-usapan naman natin ngayon mga ka-friendship, yung ano ang ine-expect natin paglapag natin doon sa airport. Yan, ikukulong muna kayo. Charas. Yan, ikukulong in a sense na dadalhin po kayo sa isang room kung saan sineseparate muna kayo, kung couples kayo, isi-separate po muna kayo sa husband ninyo kasi nga po dito kadalas sineseparate yung mga babae at saka mga lalaki. Pero ito po ay under sa household worker. Yan, bilang experience po namin yan na mag-asawa way back 2015 nung unang lumapag po kami sa airport ng Riyadh. So, syempre, after po nating lumagpas ng security, immigration, dediretso na po tayo doon sa isang room na kung saan ay hindi ko nakasama yung husband ko kasi dinala din po siya sa isang room. Yan, kinulong po muna kami. Charos. Hindi kulong na as in kulong na may nagawa kang mali ha. Mga ka-friendship, syempre, dadalhin ka doon sa isang room kung saan ka pipick upin ng employer mo or kung saan ka pipick upin ng agency mo. Yun po yun. Hindi ka ikukulong na kulong sa rehas. Hindi po. Isang room po yun na kung saan bibigyan ka pa po ng libreng merienda. May patinapay po sila at may patubig habang inaantay mo ang inyong employer. Ganun po sila kabuti. Yan. So, napakaganda po, 'di ba? Excited ka kasi pagbaba mo ng airplane, paglagpas mo ng immigration, diretso ka sa isang room kung saan papameriendahin ka pa.
Yan. Ayan, so dati dumating kami, lumapag kami sa Riyadh Airport ng gabi na yata yun. Kung hindi ako nagkakamali guys, gabi na yon, malapit na yatang, hindi ko alam, kasi sobrang tagal na 2015 pa, no? Antay kami doon ng ilang oras, siguro mga 3 hours. So, yan, syempre, paglapag ng eroplano, yan, lapag na siya sa airport ng Riyadh. Syempre, ako naman, wow, parang manghang-mangha ka kasi syempre may mga pa-fountain pa sila sa loob ng airport, yan. Tapos, andun yung kaba, at saka, syempre, dun yung excitement. Pagkatapos nun, dumaan kami sa immigration. Tapos, syempre, first timer talaga ako noon sa Saudi. So, hindi ko pa po masyadong bihasa kung ano yung dadatnan ko. Kaya, syempre, yung mga napapanood ko, napapakinggan ko, at saka yung sinabi noon sa OWA na kailangan nakabalokbot, ganyan. So, nung nagpa-picture po ako ng ikama ko that time, naka-hijab, yan. Tapos, syempre, puyat na puyat ka, tapos kukuhanan ka ng picture. Yan, so yung itsura mo yung parang ganun. Ganon. Yan, so, after ng makuhanan mo ng picture sa immigration, magfi-fingerprint ka kasi yun na yung lalabas na record mo, lifetime record mo na yon dito sa Saudi Arabia, yung fingerprint mo. Kaya madali nilang natitrace kung ikaw ay nakaban or ikaw ay may nagawang dito sa Saudi Arabia kasi nga fingerprint na po. Tapos yun na po yung nila sa ikama mo, yung sa residence ID mo. Yun na yung magiging record mo. Yan. So, pagpasensyahan nyo na maingay yung kasama ko, hindi ko alam. Kumakain na kasi siya kasi mamaya mag-start na rin siyang mag-fasting. Ayan, so back to the kwento. So after nun, dumaan na kami ng immigration, dumaan kami ng security. So paglagpas ng security, merong mga pulis yata yung mga naka-standby doon, police or airport security guard, hindi ko na po alam. So dinala po kami sa isang separate room. Ayan, kinulong nga kami. Char. Kinulong kami, char. Kasi, syempre, hindi ka pwedeng lumabas. Nandun ka lang, doon ka lang sa loob ng room na yon. Doon ka mag-aantay ng employer mo kung kailan ka susunduin. Ayan, guys. Same ng husband ko, nandoon din siya. Ayan, separate din. So, magkaiba yung kwento namin nung lumipat kami ng Jeddah. So, ang problema namin nung lumipat kami ng Jeddah, wala akong contact sa husband ko. Ang problema, ang gamit niyang cellphone, keypad lang that time. Tapos, syempre, dadalhin ka pa rin sa separate room. And natuwa yung mga pulis. Noong unang pasok ko dito sa Jeddah, tuwang-tuwa sa akin yung mga pulis na nakatambay doon sa airport kasi may dala-dala akong gitara. Akala mo magko-concert ako. Tapos, ang ginawa niya, pinapila niya yung mga kasamahan kong kasambahay doon sa harap. Tapos, pinapunta niya ako. Tapos sabi niya, sige, kumanta ka. Yung gitara ko, hindi pa natitimpla noon. Yung ting, 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 ting. I found the love for me. Ganun lang yung simula ko. Pero syempre, hindi kasi ako sanay. Parang nabigla. Parang ganun, nabigla ako. So after nun, yun lang, 2 sentence lang ang nabuo kong kanta. Tapos, yun na, dinala ulit kami sa magkabilang room. Tapos, ang problema, wala akong contact doon sa husband ko kasi keypad lang yung gamit niya nung papasok na siya doon sa room na sinasabi ko. So, nagka-problema. Hinanap ko pa yung secretary ni boss para hagilapin natin. Pumunta pa kami sa may security para ipakita yung picture niya, kung nakita ba siya, kung saan siya dumaan. Yan. Nandun na pala siya sa labas, nag-aantay na. Yun. So, yun yung kailangan may dala-dala din tayong cellphone kung saan pwede nating i-connect sa mga internet nila.
Yun yung importance ng may daladalang cellphone na kung saan pwedeng i-connect sa internet ng mga kung saan pwedeng i-connect sa internet ng airport, no? Para may communication po tayo sa ating mga employer or kung sino man yung pipick up sa atin. Kasi syempre, pagdating natin dito, wala pa po tayong mga SIM card. Kasi yung SIM card, tsaka na lang natin yan mabibili, yung personal SIM number natin, tsaka na lang natin mabibili yan kung meron na po tayong mga ikama. Yun. Yun yung importante ng meron kang cellphone na dala-dala na pwede mong i-connect para i-WhatsApp. Kasi WhatsApp yung communication nila kadalasan dito. Yun. So, WhatsApp ko yung amo ko. Sabi ko, yung husband ko hindi ko makita dito sa airport. Yan. Kaya dumating yung secretary niya. Hinanap namin yan. Pinahanap pa talaga yung mukha niya dun sa security, dun sa mga camera. And nandun na pala siya sa labas. Yun yung experience namin mga ka-friendship. Kaya ikaw, kung nandito ka na, make sure na at least na may cellphone ka, at least dalawa. Dalawa. In case of emergency, pwede mong itago yon para magamit mo. Pwede mong gamitin yung cellphone mo. I-connect mo sa Wi-Fi sa airport. Libre naman yon guys. Hanapin mo lang yung kung saan yung naka-open, tapos mag-connect ka doon, at kung naghahanap ng authentication login, maari mong ilogin yung email mo at doon sila magsisend ng code. Tapos, maaari mo nang i-input yung code na linagay, or pwede mo ring ilagay yung Philippine number mo doon para mag-send sila ng message para magamit mo yung libreng wifi ng mga airport, ganun yun. Kaya dapat naka-roaming po, na po yung mga SIM card ninyo para makareceive kayo ng mga message din. Yan yung ka-importantehan na naka-roaming din yung SIM card ninyo para makareceive ng message. Ayan guys, sa airport, pwede kayong gumamit ng libreng wifi. Kung naghahanap ng authentication login, maaari ninyong ilagay ang inyong email o kaya yung current na Philippine number ninyo. Dapat naka-roaming yung current na Philippine number ninyo para makareceive ng code. Kung meron na pong code, yun na po yung ilalagin ninyo para magamit nyo po yung libreng wifi ng airport. Ganun po ang paggamit ng libreng wifi sa mga airport. Okay, saka na natin po yan pag-uusapan pa ng mas detalyado sa mga susunod nating video. Pero balik tayo dito sa kwento nating kinulong kami sa airport. Taras. Yan pa ulit-ulit. Hindi kami kinulong na rehas ha guys. Dinala kami sa room kung saan kami mag-aantay sa aming employer. Yan. Kasi hindi ka pwedeng gumala-gala lang sa airport. Bawal. Okay? Ayan po. So, pagdating ng mga alas 3 na siguro ng ano yun, kasi nakatulog na ako, medyo malawak yung room kung saan may mga kababayan tayo doon na kasamahan nating mga kasambahay na nag-aantay din ng mga sari-sarili nilang mga employer. So may mga iba, may 3 days na doon, may 2 days, ganyan. Pero hindi ka pwedeng tumagal doon ng 1 buwan kasi ikaw ay papaililipat sa ibang custody kung hindi ka pa sinundo ng 1 buwan ng employer mo. Ayan. So, may mga nag-aantay ng amo na papuntang Jeddah, papuntang Dammam, ganyan po. Iba-iba po yung mga panggagalingan ng mga employer nila. And, finally, syempre, dumating na noon si Baba na tuwang-tuwa. Ayan, so after na niyang sinundo kami sa airport, yay! Finally, yan na, siyempre, nasa kalsada na. Ang ganda po ng view palabas ng airport. Siyempre, parang naa-amaze pa ako noon. And then, tinanong niya kami kung nagugutom ba kami. Siyempre, gutom na kami. Anong oras kami dumating noon?
Ayan guys, so after na nasundo na kami ni Baba doon sa airport, syempre lumabas doon, tapos nakita ko yung husband ko nakasama na niya. Ayan, sumakay na kami sa sasakyan niya, and then labas na ng airport. Ayan, parang wow, ganda din pala ng Saudi Arabia. Kala ko puro desierto lang, mali pala. Yun. So, yun. After nun, dinala kami sa McDonald's. Tapos, kami na yung nag-order ng gusto naming pagkain. Yun. So, guys, ito yung tip na unang-una. Kung malalaman mo kung mabuti ba yung magiging employer mo or maging mabait ba yung employer mo. Ito yung number 1 na tip. Unang-unang kita pa lang sa'yo doon sa airport, aalukin ka na ng pagkain. Yan. Tsaka hindi ka agad-agad papatrabahuin. Pero kung ikaw ay ura-urada, kinaumagahan, pinagtrabaho ka ng amo mo, expect mo yan. May something. Charas! Ayan. So, guys, kwentong airport muna tayo para sa susunod na natin yan na i-detalye yung mga ganyang kwento. Ayan. So, pagkatapos na namin kumain, ayan, umuwi na kami sa bahay ni Baba at ang bahay niya ay nandoon sa Al-Waha Exit 7 ng Riyadh. Shout out Baba kung nanonood ka. Ayan. So, thank you very much sa pagsama sa akin sa ating kwentuhan ng ngayong gabi. And kung natuwa ka naman sa ating munting video at kung may konting kaalaman kang napulot, syempre huwag mong kalimutang mag-subscribe, kaibigan. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na